Good day po sa ating lahat. Narito po ang topic natin, Lesson in Facilitating Child-Centered Learning, especially the topic, Learner-Centered Psychological Principles. Pag-aaralan po natin kung ano ba ang mga pinag-aaralan sa topic na ito. Ano ba yung mga psychological principles na dapat nating matutunan sa topic na ito. Kaya ano ba yung mga pag-aaral na ito na sentro mismo sa mga prinsipyo ng psikolohika? Ito ay ipinakilala sa atin ng The American Psychological Association or APA. Kilala sa atin ito taong 1990 o 1990. Kaya sa orihinal ay meron tayong 12 learner-centered psychological principles. Ngunit, pagkatapos ng 7 taon, ito ay binago, ito ay nirevise, at ngayon meron na itong 14 na nakasentro sa pag-aaral at meron na ring 14 na prinsipyo or principles. At ito nga po yung pag-aaralan natin sa topic na ito. Ito ay bunga ng pagsasaliksik ng mga researches at mga teorya sa larangan ng edukasyon. Ay isinama sa mga teorya ng mga researches sa larangan ng psychology. Kaya ito ay ginawa upang makagawa o makadisenyo ng bagong balangkas at mas mabisang balangkas sa larangan ng edukasyon. Nakikita yung pagiging epektibo sa mga paraan ng pagtuturo. Ito kasi yung naobserbahan nila sa sistema ng edukasyon. Ano ba yun? Yung paraan ng pagtuturo at yung proseso ng pagkatuto ng isang student. Pag-aaral sa topic na ito ay maaaring makatulong sa atin na mas maunawaan ang pag-aaral ukol sa katangian ng mga mag-aaral o di kaya ng mga estudyante, mga proseso ng pagkatuto, pati na rin sa kaalaman, pati na rin sa ideya ukol sa itinuro natin sa mga student natin, kung ano ang mga diskarte niya marahil sa kanyang pag-aaral at kung ano ang mga diskarte yung ating gagamitin upang tayo ay pakinabangan ng mga mag-aaral at nang sila ay matuto. Lalo sa atin, tayo, naghahangad tayo maging teacher balang araw. Maaring magamit natin ang mga ito sa ating pagtuturo. Sa makatwid, kung uunawain natin yung topic na ito, malaking tulong ito sa atin. Bakit? Sapagkat magagamit natin ito kapag tayo ay isa ng ganap na guro o teacher. Kayo ay pamilyar na sa mga terminong binanggit namin at sa mga terminong nakita nyo rin sa screen. So, individual differences, motivation, or affective factors, developmental factors, and so on and so forth. Subalit, tayo ay magpo-focus lamang sa mga principles. Kaya umpisahan natin sa cognitive at metacognitive factors. Ang unang principle ay ukol sa nature of learning process. At sinasabi dyan sa screen na ang pag-aaral anya ng komplikadong paksa ay pinaka-epektibo. Sa papaanong paraan? Kapag nakakabuo ng kahulugan mula sa impormasyon at karanasan na sinasadyang mga proseso o intentional process.
nais lamang naming bigyang diin ang salitang intentional process. Tanong, saan ba madalas nangyayari ito? Di ba sa loob ng classroom? Sinasadya nating mag-aral doon. Sa ayaw man natin at sa hindi, nag-aaral tayo. Why did I say so? Because your teachers come into your class with an end in mind already. So, he or she has already the objectives of the lesson. What you will be learning right after the class, and he has already the strategies. Ano ba yung mga halimbawa ng strategies na binanggit namin? Yung mga approaches na maaari niyang magamit. Magagamit niya para maabot niya yung kanyang mga layunin. So, tandaan natin, this is intentional. It's an intentional process, and another important terms here is constructing meaning. Kaya tandaan natin, he has already designed the assessment task to know whether you learn the lesson or not. Dapat tayo bilang mga guro, alam dapat natin yung ating layunin. Bakit ba tayo naging guro? Bakit ba tayo pumapasok sa loob ng classroom? Ano ba yung layunin natin? Dapat yung layunin natin, yung pakainin natin yung ating mga estudyante. Tanong, literal ba na pagkain yung ipapakain natin sa kanila? Hindi. Anong uring pagkain? Yung kaalaman. Yun dapat yung ipapakain natin, yung kaalaman na natutunan natin, hindi yung papasok tayo sa loob ng classroom na parang wala lang, na nakaupo lang sa buong oras. Hindi dapat ganun. Dapat mahalin natin yung ating propesyon bilang guro. Tandaan natin, we help our learners, the knowledge that they acquired in the experience that they have in order to construct meaning. Kaya, sa pagtuturo natin, hindi dapat spoon feeding. Hindi dapat laging ganun. Ano yung dapat natin gawin? Tulungan natin silang maging constructivist. Yan. Ano ba yung ibig sabihin ng constructivist? Ito kasi yung mga mag-aaral na bumubuo ng kaalaman sa pamamagitan ng kanilang sariling kaalaman at ng kanilang sariling pagninilay. Sila kasi yung mga yung mga creatures of knowledge. Dapat gawin natin silang creatures of knowledge, creators of knowledge, di ba? Creators of meaning. Kaya ano yung dapat nating matandaan? Tandaan natin, ganyan ang nature ng learning process. Hindi natin basta-basta pinapakain yung student natin ng kaalaman. Hindi natin basta-basta pinapakain sila ng karunungan. Kundi, tinutulungan natin silang maging constructivist. Kasama din ang mga epektibong strategies at mga pamamaraan sa pagtuturo. Active. Paano ba natin masasabing active ang student natin? Sila yung nakikinig na mabuti kapag may nagtuturo. Sila din yung nagtitake down notes ng mahalagang impormasyon. Nagre-recite at nagsishare ng kanyang knowledge, sumasagot sa mga tanong sa kanya, at nagbibigay din ng opinyon. At sa panahon ng activity, sila ay nakikipag-participate sa teacher o di kaya sa kanilang kaklase. Ang mga nabanggit nating ito ay mga halimbawa para malaman natin kung active ba ang student natin. Ano pa? Andyan din yung goal-oriented. Paano naman natin malalaman kung goal-oriented ang student natin? Nagtatakda sila ng mga layunin para sa kanilang sarili. Pumapasok sila sa silid-aralan dahil mayroon silang layunin na dapat nilang ma-achieve, dapat nilang maabot.
Gusto nilang maging professional. Gusto nilang maging teacher, halimbawa, doctor, engineer, police, etc., etc. Kaya, malalaman natin kung goal-oriented ang student natin kung may nais siyang marating sa kanilang buhay. Tandaan natin, successful learners ay may goal sa kanilang buhay. Ano pa? Nandyan din yung self-regulating. May kakayahan silang subaybayan ang kanilang pag-unlad sa kanilang pag-aaral. May kakayahan silang masuri ang kanilang strategy sa kanilang pag-aaral. Kung ito ba ay epektibo o kung ito ba ay hindi epektibo. May kakayahan din silang manatiling nakatutok sa kanilang pag-aaral. Kaya, hindi sila naaabala sa mga nakapaligid sa kanila o hindi sila naaabala kahit pa ng kanilang barkada. Nakapokus sila. Kaya ito ang mga katangian o isang katangian ng successful learners. That the first principle, the nature of the learning process. Subalit, paano ba natin malalaman kung ang bata ay successful learner o hindi? Kapag sila ay the second principle, goals of the learning process. What are the goals of the learning process? The successful learner over time and we support and instructional guidance can create meaningful, coherent presentations of knowledge. Kaya ito ay isang uri o nauugnay to the first one goals of the learning process. Bilang tayo nga ay future educators, need natin tulungan ang ating mga student na magtakda sa kanilang sarili ng angkop na layunin para sa kanilang pag-aaral. Hindi lamang kasi teacher ang dapat na may goal, kundi pati rin yung kanyang mga estudyante. Kaya, bilang isang guro, dapat nating tulungan ang mga student na iugnay ang kanilang panandaliang layunin sa isang pangmatagalang layunin. At kung paano nila matanto na ang panandaliang layunin ay hahantong sa pagkamit nila ng pangmatagalang layunin. Kaya tayo nagtuturo sa kanila at ginagabayan natin ang ating mga estudyante. The third principle, construction of knowledge. Successful learner ay maaaring mag-ugnay ng bagong impormasyon with existing knowledge on meaningful ways. Ang mga mag-aaral ay natututo ng maraming bagay. Natututo ang mga mag-aaral ng iba't ibang disiplina. Alam niya kung ano ang agham, alam niya kung ano yung math, English, social studies, geography at history. Maaari din silang matuto sa ibang tao, maging sa kanilang kapaligiran. Bagamat marami silang maaaring pagkunan ng mga impormasyon, subalit iisa lamang ang layunin nito. Palagi silang konektado sa isa't isa, gayon din ang mga guro. Kaya, marapat na tulungan natin silang ikonekta ang mga bagong aralin o ang mga bagong natutunan sa nakaraang aralin na itinuro sa kanila. Ano ba yung layunin nun? Upang makabuo sila ng makabuluhang pagkatuto. Dapat meron silang link na pagkukunan. Paano kaya nila yun gagawin? Maaari tayong gumamit ng concept mapping. Maaari tayong gumamit ng mga graphic organizers para i-represent ang kaalaman na kanilang nakuha sa link na mayroon sila sa mga nakaraang aralin. Kaya dapat may integration sa mga lessons na pinag-aaralan nila. So, this is the third one, construction of knowledge. The fourth principle is strategic thinking. Sa tingin ko ito ay higit pa sa karanasan.
kapag nagbibigay ng konteksto ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral. May mga student na magrereklamo muna bago sumunod kapag merong pinapagawa ang mga guro sa kanila. Bakit sila nagrereklamo? Kasi iniisip nila na napakahirap gawin ng pinapagawa sa kanila. May mga student na nagsasabi marami silang gagawin. Sinasabi nila wala silang sapat na materyales at higit sa lahat na sinasabi nila yung wala silang sapat na oras. Kaya bilang isang mag-aaral, bilang isang estudyante, dapat bang kakitaan tayo ng ganitong pag-uugali? Hindi. Bilang isang matagumpay na mag-aaral, ano ang dapat na maging pag-uugali niya? Hindi siya nagrereklamo, hindi siya reklamador. Itinuturing niya na ito ay isang pagkakataon para mas lalo siyang matuto. Ano ba yung halimbawa nito? Yung mga athletic, di ba? Binibigyan nila yung pagkakataon, yung sarili nila, pinapahirapan nila para matuto sila, para magtagumpay sila sa kanilang sports. Kaya sa unang tingin, akala natin mahirap. Akala natin malaking problema ang magtagumpay sa pag-aaral. Pero, hindi natin napapansin, nagkakaroon tayo ng strategic sa ating pag-aaral. Ano halimbawa niyan? Halimbawa, gagawa tayo ng instructional materials, di ba? Ano ba yung maaari nating masabi? Ang hirap ng gagawin natin. May kasama pang DLP. Paano kaya natin matatapos yung instructional materials, di ba? Deadline na, halimbawa. Pero sa totoo, sa isip natin, napakahirap gawin. Di ba? Yan yung nasa isip natin . Kaya bilang isang matagumpay na mag-aaral, ano ang dapat na ginagawa niya? Pinaghahandaan niyang mabuti. Malayo pa lang, di ba? Ginagawa na niya. Malayo pa yung deadline. Ginagawa na niya. At ginagawa niya ng diskarte. Pero paano kaya niya gagawin yun? Paano kaya niya aaralin yun sa mga oras na meron siya? Ano kaya ang mga materyales na gagamitin sa paggawa? Halimbawa ng instructional materials. At paano kaya niya yun ipe-perform ng maayos? Yang mga yan ang nasa isip ng isang estudyante. Diba? Maaaring nasa isip din ng mga estudyante natin, diba? Pagdating ng araw. Lagi natin iniisip, paano ba natin yun didiskartihan, diba? Paano ba natin maaabot o maaabot ng mga project natin yung pinagagawa sa atin? Ano pa yung isang halimbawa? Maaari tayong pagturuin ng impromptu, di ba? Mag-demo. Kaya dapat nag-aaral tayo. Dapat nagpa-practice preaching tayo, di ba? Dapat pinapaunlad pa natin yung ating pagtuturo, di ba? Ganun dapat. Pero paano kung hindi tayo magaling magsalita sa publiko? Kasi may ganung isipan . Paano kung kutyain tayo, 'di ba? Pagtawanan lamang tayo. 'Di ba? Tulad ng sinabi ko, maaari tayong magsanay. Halimbawa, sa harap ng salamin, 'di ba? Magturo tayo ng mga aralin na itinuro din sa atin. 'Di ba? Tapos tandaan natin, maraming kaparaanan para umunlad tayo sa pagtuturo, sa pagharap natin sa ating mga estudyante. At tandaan natin, marami tayong diskarte na magagawa na dapat pag-aralan para humusay tayo. Kaya dapat ang isang mag-aaral ay may strategic thinking. The fifth principle, thinking about thinking. In other words, this is called metacognition.
Sa ating mga estudyante, meron silang kakayahan na subaybayan ang kanilang sarili. Halimbawa, sa larangan ng pagpapalakas ng katawan, subaybayan ang kanilang pag-aaral at i-assess ang kanilang mga sarili. Ano ang dapat nilang i-assess? Kung epektibo o hindi epektibo ang kanyang diskarte sa kanyang pag-aaral o di kaya sa pagpapalakas ng katawan. So, thinking about thinking or assessing your own learning, if it learning strategies but it is effective or not. So, that's the fifth principle, thinking about thinking. The sixth principle, context of learning. Ang pag-aaral na impluwensyahan ng mga salik sa kapaligiran, kabilang ang kultura, teknolohiya, at instructional practices. Kaya naapektuhan nito ang pag-aaral, ang kultura, technology, at ang mga kasanayan sa pagtuturo. Kaya bilang guro, dapat maging sensitibo tayo sa kultura ng mga student. Ano ba yung halimbawa ng kultura nila? Halimbawa, mas madali, religion. Ano ang dapat nating gawin? Kailangan nating tanggapin, kailangan nating igalang ang iba't ibang kultura at paniniwala ng ating mga estudyante. Maging sensitibo tayo sa kanilang pagkakaiba-iba para maiwasan ang discrimination sa loob ng classroom. Kailangan din natin mag-ingat sa paggamit ng technology. Kung gagamit man tayo ng technology, kailangan natin i-maximize ang paggamit nito para mas maboost ang kanilang kaalaman. Saan ba natin maaaring magamit ang technology? Maaaring sa searching, maybe presenting our lesson in instructional practices. So that's the sixth principle, context of learning. So, environment factors play very vital role in the learning of the students. So, you have to be sensitive with the environment and have to make sure that you can take advantage of technology in order for learners to learn best. So, that's the first category, the cognitive and metacognitive factors. The second category is the motivational and affective. The seventh principle, motivational and emotional influences on learning. Kaya meron tayong motivational at emotional na impluensya ng mag-aaral. Ngunit gaano kalaking impluensya ba ang naging motibasyon sa learners? Motibasyon upang matuto at maimpluwensyahan ang individual na estado, paniniwala, interes, at mga layunin at mga gawi ng pag-iisip. Kaya, pag tayo ay motivated, gusto natin magpatuloy, gusto natin magsikap anuman ang ginagawa natin, nag-e-enjoy tayo dahil alam natin may kabuluhan ito. Kaya ano ang madalas na ginagawa ng mga guro? Minomotivate nila ang kanilang mga students. Ano naman ang ginagawa ng mga students? Patuloy silang nag-aaral. Patuloy nilang ginagawa ang pinapagawa sa kanila dahil motivated sila. Gagawin nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Sila din ay naimpluwensyahan ng emosyonal na espasyo. Kaya dapat alam nating motivated sila. Dapat alam natin kung saan sila natututo. Dapat nilang makita, dapat nilang maramdaman ang sigasig sa pag-aaral. Kapag ganito ang ginawa nila, ito ay makaka-impluwensya sa kanilang mga paniniwala at ng kanilang interes. Kaya dapat bilang tayo guro, dapat meron tayong bagong kaalaman o bagong ideya na ibinabahagi sa mga estudyante natin. Kung bakit? Para mapanatili ang interes nila.
Hindi lang sila basta papasok. Hindi lang sila basta uupo sa upuan. Hindi lang basta makikinig. Hindi lang basta magsusulat. Maaari nating gawing interactive ang mga activity para sila ay magpakita ng higit pang interes, ng higit pang motibasyon. Kaya, sa ganitong paraan, maaaring magkaroon sila ng layunin, ng mga plano, positibong pag-aaral, at ng motibasyon. Yan ang 7 principal motivational and emotional influences on learning. The 8 principles, intrinsic motivation to learn. Ano ba ang nagpapataas ng motivation ng students? Maaaring kapag siya ay creative, napapataas niya ang curiosity sa kanyang pag-aaral. O di kaya kapag siya ay motivated. Tandaan natin, ang creativity, mas mataas na pag-iisip at likas na curiosity ay mahalaga sa pag-aaral. Subalit paano kung hindi sila curious? Ang ganitong mag-aaral na hindi nagpapakita ng curiosity o walang intrinsic motivation ay walang intensyon na matutunan ang kanyang mga aralin. Lalo na kung hindi ito kaugnay sa kanilang personal na interes. Kaya, dapat pagka magbibigay ng bagong kaalaman, make sure na sapat ang kaalaman na isusubo natin sa kanila o ibibigay natin sa kanila. Dapat mayroong sustansya, dapat naka-chain, nakakadena o di kaya dapat dikahon para lagi silang mayroong curiosity. The 9 principles. Effects of motivation on effort. Ito ay na-mention ko na kanina. Kapag ang bata ay motivated sa kanilang pag-aaral, ay higit silang magsisikap sa kanilang mga gawain, lalo na sa kanilang pag-aaral. This is the 9 principle effects of motivation on effort. And the next principle, the 10th principle, developmental influence on learning. Habang lumalaki ang individual, nakakakilala sila ng mga pagkakataon, mga karanasan at nakakaharap din sila ng iba't ibang mga limitasyon sa kanilang pag-aaral. Paano ba nagiging mabisa yung pag-aaral ng isang estudyante? Kapag nakakatugon sila sa larangan ng mga, halimbawa, physical, intellectual, emotional, at social. Sa ibang salita, dapat magkaroon ng holistic learning. Hindi lamang sa antas ng cognitive o aspeto ng cognitive. Paano ba makikilala ang holistic learning? Nagkakaisa yung klase, nagtutulungan, at nag-uunawaan. Dapat sa loob ng klase, meron dapat pagkakaisa. Wala dapat nang bubuli. Dapat kung may makita silang kaklaseng nahihirapan, dapat nagtutulungan sila. At inuunawa nila yung kanilang kasamahan o yung classmate nila. Ano halimbawa, sa group study, dapat nakikipag-participate. Yan. Meron silang pagkakaisa. Nagbibigay ng second chance kung may nagawang mali. Ganun dapat. Yan ang the 10 principle developmental influence on learning. The 11 principle, social influences on learning. Ang pag-aaral ay naapektuhan ng interactive sa panlipunan, relasyong interpersonal at komunikasyon sa iba. Kaya mahalaga ang mga salik na ito ng pag-aaral. Kung bakit? Dahil ito ay nakakatulong sa pagbuo ng kaalaman at kasanayan at pag-unawa. Pagpapakita ng creativity. Tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Nakikipag-ugnayan tayo sa ibang tao
sa classmate natin, sa magulang, sa guro at sa komunidad. Subalit ano ang mangyayari kapag umuugnay tayo sa kanila? Nakakakuha tayo ng kaalaman, tayo ay natututo sa mga bagong bagay sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Humuhusay ang ating komunikasyon o communication skills. Yan ang pang-11 na principle, social influences on learning. The 12th principle, individual difference in learning. Bawat mag-aaral ay may iba't ibang pamamaraan sa kanilang pag-aaral. Iba't iba ang estilo at iba't iba rin yung kanilang katalinuhan. Maaring may iba't ibang kulturang pinanggagalingan, kaya hindi sila magkakapareho sa lahat ng panahon. Kailangan natin bigyan ng priority yung ating mga students dahil bawat isa sa kanila ay may pagkakaiba-iba. We have diversity. Subalit ano ba yung maaaring pagkakaiba-iba nila? Maaaring magaling sa English, pero mahina sa math. Or vice versa. Maaaring magaling sa English, pero mahina naman sa sports. Halimbawa, magaling mag-report, magaling mag-preaching, pero meron namang hindi. Subalit ano ang dapat nating matandaan? Meron tayong iba't ibang kakayahan. Meron tayong iba't ibang katangian. Ano yung dapat nating gawin? Dapat magkaroon tayo ng respeto. Bilang guro sa ating mga estudyante, dapat magkaroon tayo ng respeto sa kanila. Hindi tayo dapat ikumpara sino man or nino man. Kahit kanino man. Hindi tayo dapat ikinukumpara. Ano yung dapat nating matandaan? Hindi lahat ng tao ay magaling sa lahat ng bagay. Bakit? Sapagkat may partikular na larangan lang tayo kung saan tayo magaling. Halimbawa, hindi ako magaling sa English. Hindi rin ako magaling mag-report o magsalita sa harap. Pero ano yung dapat kong gawin? Dapat mag-practice. Yan. Yan dapat yung ginagawa ko. Yan. Kaya dapat tayong gumawa ng mga strategies kung paano tayo mag-excel sa lahat ng bagay. Paano tayo makakasabay sa ating mga kaklase maging sa pagtuturo ng ating mga guro. That is the 12th principle, individual difference in learning. The 13th principle, learning and diversity. As a teacher, we have to consider that our students' different linguistic, different background, different cultural background. Kaya ano ang dapat nating gawin? Dapat nating respetuhin yon. Dapat maramdaman nila yung respeto sa loob ng classroom. Kaya kapag iyon ang naramdaman nila, lalo silang magiging motivated. Mas lalong gugustuhin nilang matuto at sila man ay re-respeto rin sa kanilang pagkakaiba-iba. That's the 13th principle, learning and diversity. The 14th and last principle, standard and assessment. Ang pagkakaroon ng mataas na pamantayan sa mga students, iyan ay pag-unlad ng kanilang pag-aaral. Bakit ba mahalaga ang assessment and standard sa edukasyon? Ito kasi ang tumutulong para lalong umunlad ang kanilang pag-aaral o ang mag-aaral. Tinitiyak din ito na kalidad at kahusayan ng kanilang edukasyon. Kaya mahalaga na ipaunawa natin sa mga students
na ang assessment ay ginagamit upang sila ay matulungan, upang malaman kung ano ang dapat pa nilang pag-aralan at kung gaano kalaki nga ba o gaano kalaki na ba ang kanilang mga natutunan. At ipaunawa natin sa kanila na hindi sila pinapahirapan, kundi sila ay tinutulungan natin. At tandaan natin na ang pag-aaral, edukasyon, yan ay susi ng tagumpay. So, this is the 14 learner-centered psychological principle. Sana may napulot kayong aral, sana natuto kayo at magamit natin ito, yung mga diniscuss natin ngayon, balang araw kapag tayo ay isa ng ganap na teacher. Maraming salamat po.